naramdaman niyo yung meaning ng song. Bakit ako gumamit ng sana? Sana. Sana. Kasi po yun yung mga ginagamit ng mga taong may pag-aalinlangan. Pero hindi po ibig sabihin na ako may pag-aalinlangan. Yun po'y para sa inyo. Kaya ako sinabing sana. May pag-aalinlangan sa pagkakailangan pa ng himala para maniwala. Hindi pa po ba himala na si Jesus ay nagkatawang tao para sa ating lahat? Yan po isang himala na hindi kayang gawin o tumbasan ng sinumang tao. Pabalik sa Diyos. Ang tanging magagawa lamang po natin ay magsikap tayo bilang tao na tayo ay matutong sumunod sa kung ano man ang sinasabi ng Diyos. Ano man yan? Iwan mo yung buhay mo, yung dati mong trabaho, mawalan ka na ng trabaho, sapagkat ang trabaho yan ay hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. Di ba yung naghihirap ka sapagkat kasama mo naman ang Diyos? Huwag lamang may trabaho ka nga na iligal naman. Ngayon mo subukin ang sarili mo. Kung ang Diyos na ba'y tinanggap mo na, kaya mong iwan ang anumang mali sa buhay mo. Amen! Simple lang po, iniwan ko ang hanap buhay ko. Iniwan ko at ito ang isang himala sa buhay ko. Talagang inoffer ko buhay ng tatay ng mga anak ko. Bago ako naglingkod ay sinabi ko sa Diyos, Panginoon, kunin mo ang tatay ng mga anak ko sapagkat gusto kong maglingkod sa iyo full time. Full time po! Ibinigay po ng Diyos. Hindi ako tinatanong ng mga anak ko, Ma, bakit naman ibinigay mo si Papa? Wala silang tanong, pero alam ko, ngayon, iniisip nila, bakit nga ba? Simple lang, I love God! I want to serve Him with all my heart and soul! Sapagkat nung time na yon, hindi ako makapaglingkod. Nandun ako sa loob ng bahay, iiwan, may labahin, may linis ng bahay, may mga anak. So sabi ko, Panginoon, kunin mo na ang tatay ng mga anak ko. Alam ko tinatawag mo ako, pero paano ako lalabas dito sa kinaroroonan ko? At ano yung kinaroroonan ko? Yun nga, yung buhay may asawa. Pero hindi lahat pag ganun ang pagkakatawag. Hindi lahat ay mag-full time. So ang gagawin nyo, magdala kayo rito ng mga nakikita nyong naliligaw. Napakarami, maaaring kapatid mo yan. Nanay mo, tatay mo, anak mo, naliligaw sapagkat hindi pa alam ang Diyos at kilala ang Diyos. Ang taong hindi dala ang Diyos, nasa ligaw pa yan. Naliligaw pa yan. Sapagkat ang nasusunod sa Kanya ay ang mga makamundong nais at hangarin sa buhay. Subalit ang dapat ninyong isipin at pagkatandaan? Subalit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ang lahat ng iyong kailangan ay ibibigay ng Diyos. Amen! So kung nagsisikap ka maging isang engineer someday, nagsisikap ka maging isang pilot someday, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Subalit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos. Amen! At paano niyo malalaman na pinaghaharian na kayo ng Diyos? Hindi na kayo ang hari ng sarili niyo, kundi ang Diyos. Amen. Yan ang mga tao pinaghaharian na ng salita ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? Ipangilin mo ang araw ng linggo. Magpahinga ka sapagkat ang Diyos ay nagpahinga ng isang araw. At habang nagpapahinga ang Diyos, ay samahan mo ang Diyos. Amen. Sa panahon ito, na busy-busy ang tao, mayroon pa kaya silang panahong magpahinga? Wala na. Kaya ang araw ng linggo, nasa halip ay ibigay sa Diyos, ang sasabihin, ito na nga lang yung panahon kong maglaba, maglinis ang bahay. Nasaan ang para sa Diyos? Amen. Huli na ang Diyos sa lahat. Kaya ang pangyayari, baliktad na. Sa halip na ang Diyos ang unahin, ang Diyos ang laging nasa huli. Kaya kapag nadapa, saka lang makakaalala, Diyos ko, tulungan mo ako. Amen. Pero kung ang Diyos ang nasa unahan, idadaan ka ba niya sa baku-bakong landas? Hindi.
Ang lahat ng landas ng Diyos ang nasa unahan ay payapa. May isang maalon, pero ang sasabihin ng Diyos, anak, don't worry. Andito lang ako. Simple lang po ang pagkakaroon ng gawain dito, ha? Simple. Hindi po tao ang gumawa nito. Si Beverly nakinig ng tinig sa bahay nila Kim, kasama si Sherwin. Si Sherwin ang naging bait kay Beverly. Dinala ni Beverly ang tinig dito. Hindi alam ni Beverly kung tatanggapin ang tatay niya at nanay niya. Ngayon, gaano nakatagal dito, Beverly? Since April, May. April. Oh, yun. Ilan na kayo na narito? Nung nagumpisa, para sa mga bagong dating, yan, sarado pa, ha? Hanggang dyan pa lamang yung gawain. First time na na-extend yung gawain. Purihin ng Diyos! First time din pa na ngayon. Kaya mapalad kayo mga bagong dating, ha? Kayo mga nakaupo dyan na bago. Kayo pa lamang ang unang bago na nakaupo dyan kasama siya. Ha? Kaya mapalad kayo. Yung expansion nito. Bahay ng Diyos. Kayo ang unang nakaupo dyan. Ha? Kaya sa pagbabalik ninyo, magdala kayo ng 2, 3. Ha? Na magiging kasangga nyo sa panahon ng bagyo. Kailangan ng kapatiran na pareho kayo ng pananampalataya para pagdating ng bagyo, hindi kanya ihuhulog sa dagat para malunod ka at siya ang maligtas. Pareho kayong mananalangin sa Diyos para pareho kayong maligtas. Simple lang, tinanggap ng pamilya Toriana, nangyayari na, nagkakaroon na ng expansion. Kapag nakasakay si Brother Billy, hanggang doon na yan sa likod. Ay! Ang pagsunod sa sinasabi ng Diyos, doon yung makikita ang himala sa buhay nyo. Kaya huwag muna kayo maghintay ng himala kung wala pa kayong ginagawa. Walang mapapala ang taong walang ginagawa. Walang himala sa taong walang gawa. Okay? Nasa gawa ang pagtatamo ng pagpapala. Kasama ang pananampalataya na ipinigay ng Diyos sapagkat grace ang kaligtasan. Hindi yan galing sa gawa ng tao. Yan ay dahil sa kalooban ng Diyos, sa mabuting kalooban ng Diyos. Okay? Amen! Pinapaalam po ng Holy Spirit. Magandang balita, Brother Billy. Okay? Welcome ka muli para magbalik bayan. Balita yan mula sa kataasan. Nothing is impossible with God. Bossing-bossing ka noon, mas bossing ka ngayon, paupo-upo ka na lang doon. Tinanggalan ka na ng mahihirap na trabaho. Purihin ang Diyos! Ang Diyos na nakakaalam ng mabuti para sa mga anak niya. Kaya wala kayong gagawin kundi sumunod lamang sa Kanya. At kasama sa pagsunod ang pagpaparangal sa Diyos.